first problem is determining positive or negative number. So dito ang data types natin is int, ang variable natin is number. Gamit tayo ng cout para mag-display ng enter number. So para ma-call out siya, gamit tayo ng sin, then number. Since magpuput nga tayo ng number. Gamit tayo dito ng if else. So sa if number is greater than 0, so cout tayo, the number is a positive value. Then sa else naman, pag less than 0, mag-display naman siya, the number is a negative value. So wait na lang natin. Then i-run na natin siya. Enter tayo ng 12. So positive value ang lumabas. The number is positive. You enter is positive number. Then run ulit natin. Enter naman tayo ng negative 19. So ang lumabas, the number is negative value. Next naman nating problem is calculating quotient of a predefined value. Pag sinabing predefined, given na yung number. So ang ating variable is number is equals 16. Ang ginamit natin data type is int. Then ang ating pinaka-formula para magkaroon siya ng result or makompute siya is int quotient equal to number divided by 2. So call out natin yung cout. Then lagyan natin the quotient of sa labas ng quotation. Lagyan natin yung number, then lagyan tayo ulit ng quotation, then naman yung is. Then para makompute siya, lagay natin yung quotient. Try natin siyang i-run. So ang lumabas, the quotient of 36 is 18. So, next naman tayo is computing percentage of 12 out of 30. So dito gamit tayo ng float kung saan meron kasi tayong decimal. So percentage ang ating hahanapin. So float percentage is equal to open and close parenthesis, lagyan na ang nasa loob ay 12.0 divided by 30.0 times 100.0 para makuha natin yung ating percentage na hinahanap. So cout tayo, lagyan natin sa loob ng quotation, percentage of 12 out of 30 is, then sa labas ng quotation yung percentage, add naman tayo ng isa pang quotation para sa percent para makompute siya. Wait natin kung ano ba yung nilabas sa ating result na output. Then i-run na natin siya. So ang lumabas is the percentage of 12 out of 30 is 40%. That's it. So next naman natin is outputting name of a month using switch case. So gagamit tayo ng switch case. Ang ating data type is int, ang variable natin is month. So sa switch case, dun yung dito makikita natin yung case kung ilan nga ba yung hinihingi sa ating problem. So ang hinihingi dito is ang month. So ilan ba ang month na meron tayo? 12. So gagamit tayo ng case na hanggang number 12. So ang pagsusulat nito is switch
then open and close parenthesis, month, open bracket, then case 1, see out, like January, then break, then case ulit hanggang mag case number 12 tayo. Sa pinakababa ng last nating case, magbe-break tayo, then ang huli nating susulat is default, para kung sakaling hindi tayo makapag-enter ng between 1 and 12 kung saan yun yung bilang ng ating month, ang lalabas or ang di-display niya is invalid input. So, tingnan natin. So, let's check. So bali dito nagkaroon tayo ng error kasi wala tayong switch, wala tayong open bracket, then hindi natin na-close. So, tingnan natin. Nag-work na. So, next naman tayo, switch case naman. Dito naman, outputting name of a weekday using switch case. So, iibahin lang natin yung nilagay nating number na between 1 to 12. Gagawin natin 1 and 7. Then, gagawin natin days yung month. At buburahin natin yung simula 8 case hanggang 12 case. At papalitan lang natin ng Monday hanggang Sunday. So, let's see. So, try natin siyang i-run. Input tayo ng number 4. Ang lalabas ay Thursday. So, that's it. Ang ating weekdays outputting. Next naman tayo, identifying data type of inputted value. So, dito, gagamit naman tayo ng string. So, maglalagay muna tayo sa pinakataas ng hashtag include string para ma-identify yung ating string na data type. So, yan. Cout ulit. Enter value. Then, para ma-call out yung value natin, input ulit tayo ng sim. And after nyan, magagamit tayo dito ng if else ulit. Sa if naman, if digit ang in-input natin, maglalabas siya ng the number is a integer data type. Then, pagka naman hindi digit or letter or what, ang lalabas naman niya, the input is a string data type. So, let's see. Tingnan natin. Try na natin siyang i-run. Mag-input tayo ng letter juice. And ayan, string data type. Mag-input naman tayo ng next. Mag-input naman tayo ng number. Tingnan natin kung ano yung magiging output kung ito ba ay integers. Input tayo na. Yan, integer data type. That's it. So, sa pinaka-last naman nating problem, outcome base, is checking sum of two numbers. Ito naman, ang ating variable ay ang ating data type is int pa rin, then variable natin is num1 and num2. So, cout ulit tayo. Lalagay, mag-display, para i-display ang enter two numbers. Then, after nyan, after na enter two numbers, lagay ulit tayo ng sim kung saan hindi yun num1 and num2. Then, sa baba nun, yung
pinaka-formula para ma-compute yung ating hinahanap. Kung ang hinahanap natin is the sum ng num1 at num2. Int sum equal num1 plus num2. Then, dito, gamit ulit tayo ng if else. Kung sa if naman, kung ang sum is greater than 10, ang ilalabas niyang display is great job. Then, otherwise, kung less than 10 naman, ang lalabas niya display is nice try. So, that's it. Tingnan natin. So, let's try. Ayan, under tayo ng two numbers. 24 plus 56. Then, ayan. Correct. That's it. Next naman is outputting name of a weekday using switch case. So, ganun din siya gaya ng step kanina. Papalitan lang natin yung ating variable ng day. Then, buburahin lang natin yung ating ang ating simula 8 hanggang 12 case. Dahil 7 days lang naman ang meron sa atin sa isang linggo. So, ayan. Babaguhin lang natin siya kasi pares lang naman siya ng gagamitin. Magbabawas lang tayo dito kasi nga sa kanina is month kung saan 12, then sa week naman is 7. So, i-run na natin siya. So, try natin mag-input ng number between 1 and 7. Input na natin siya ng 4. Yan. 4. Then, Thursday ang lumabas. That's all. So, gagamit tayo dito ng variable, data types na string. Para sa pinakataas niya, naglagay muna tayo ng include string para mabasa yung ating i-input kung string ba. Para sa output na ilalabas natin, madedetermine kung string siya. So, gamit tayo ng cout para mag-display ng enter a value. And then, para ma-call out ulit siya, gamit tayo ng scene. Pero ang lalagay natin ay input.
So, dito, gagamit tayo ng if else. So, sa if natin is, ilalagay natin, if is digit, yung in-input natin ay digit, ang ilalabas niya or i-display niya sa cout natin ay the input is a integer data type. So, sa else naman yan, sa susunod, kung mag-enter naman tayo ng hindi digit, ang ilalabas naman niya is the input is a string data type. So, yan, let's see kung tama ba ang ating magiging outcome. So, tingnan na natin, i-run na natin kung ano ba ang lalabas. Kung magta-type tayo ng una nating ita-type ay letters. Maraming letters. Yan, lalabas ay string. And pag numbers naman, ang lalabas dyan is integer. The input is a integer data types. So, sa pinaka-last problem naman natin, checking sum of two numbers. So, dito naman, ang data types natin at variable ay int num1 and num2. Ang i-call out naman natin dito is enter, or ang gagamitin natin sa cout is enter two numbers. Pag-enter naman two numbers, syempre para ma-call out yung dalawang i-input nating number, maglalagay tayo ng after ng cout ay sin, then num1 and num2. After nyan, yung formula ng ating pinaka gagamitin para ma-compute yung ating num1 at num2. Yung int sum equal to num1 plus num2. Then, gagamit ulit tayo ng if else, kung saan if sum is greater than 10, ang ilalabas niya naman is great job. Then, sa else naman, kung ang sum is less than 10, ang ilalabas niya is nice try. Let's see. So, i-run na natin siya. Input tayo ng 24 plus 27. Yan. That's it.